As I prepared for this afternoon, I found myself thinking about a simple question. One that all of us have probably answered many times before. What is education really for? Most of us have been taught to answer that question almost automatically. We study so we can graduate. We graduate so we can find good jobs. We work so we can provide for ourselves and our families. Tama ba? And there's nothing wrong with those answers. But I also believe that if those are the only reasons that we have pursued education, then we might have missed something important. That education is also about helping improve the lives of others. That, to me, is the deepest purpose of every lesson you have learned, every examination you have taken, and every sleepless night you endured. I know this because education also transformed my own life. Nung bata ako, napapaligiran ako ng mga taong hindi lang mahusay sa kani-kanilang larangan, kundi ginamit ang husay para maglingkod. Andun si Lolo Jose Miraflores Ontiveros na nung sinaunang panahon na ang bar exam sa batas ay sa ilalim pa ng mga Kastila, early 20th century. Siya po yung naging number 1 sa bar top-notchers. Andun din si Tita Daisy Ontiveros Avellana na sa habang buhay niya sa teatro ay itinanghal na National Artist for Theater. Nandoon din si Tita Nita Ontiveros ni Chauco na nagtatag ng Philippine Animal Welfare Society or PAWS. At nandoon din si Father Eddie Ontiveros of the Society of Jesus na pioneer sa pag-compose ng mga awiting pangmisa sa ating sariling mga wikang Filipino. But of course, having inspiring people around me did not mean that life was always easy. I also had to find my own way. Nung nag-aral ako sa Saints ko at pagkatapos nun sa Ateneo, nagawa ko yun bilang isang scholar. At mula nung high school ko, bilang teenager, biro ko nga nun, naging child laborer ako eh. Kasi mula noon, naging working student ako. Naranasan kong maging voice talent sa dubbing ng mga cartoons noon. Naranasan ko rin pong mag-audition para mag-host sa mga programa at mag-audition din sa teatro at musika. At itong mga to, para tulad ng alam ng ilan o marami sa inyo, para dagdagan yung allowance ko habang nagpapatuloy sa pag-aaral. At ginawa ko rin po yun bilang panganay para sa nakababata kong 5 kapatid. Naranasan ko rin umutang sa mga kasama ko sa student council parang madugtungan din ang mga allowances nila hanggang kaming lahat po ay makapagtapos. So, yes, working student po ako. And every opportunity that allowed me to earn honestly while continuing my education became part of my journey. Years later, life presented me with even greater challenges. I married and became a mother. Yung 4 na pangalang sinabi sa inyo ni Engineer Jenny. But after losing my late husband, I suddenly found myself raising 4 children on my own. Na bayaran ang tuition nila kahit buwan-buwan. Kasi hanapin ko talaga yung pinakamagaan, pinakamadalas na payment scheme mula nung high school sila hanggang college. To the point, naging close kami nung kahera, nung high school, nung panganay ko. Na tuwang-tuwa nung maghulog ako sa kanya ng 40th installment namin. At sabi niya, "Ma'am, nakaraos tayo." Hindi niya sinabing nakaraos ka. Sabi niya tayo kasi feel na feel niya ang
pagsusumikap ng solo parent or ng sino mang parent para sa inyong lahat, ating mga minamahal na anak, kung kanino kami proud na proud, tulad ng inyong mga magulang at guardians ngayong araw. So, kapag sinabi na naniniwala ako sa kapangyarihan ng edukasyon, hindi ko yan sinasabi bilang senador lamang. Sinasabi ko yan bilang dating proud working student, bilang isang solo mom, bilang isa sa milyong-milyong Pilipino na gumigising at sinusubukang gamitin araw-araw ang kaalaman para sa mabuti. And that, dear graduates, is why today is much bigger even than just a graduation ceremony. Today is the day that your beloved country begins expecting even more from you. Alam nyo naman, ilang mabibigat na linggo ang pinagdaanan din sa Senado. May mga araw na parang hindi mo nga alam kung session ba to, o teleserye ba, o season finale sa Netflix. Nabanggit ko rin yung sa Netflix dahil buti na lang hindi siya nanatiling comedy, Diyos ko, tragic comedy. Sa gitna niyan, meron pong mahalagang leksyon para sa ating lahat. Na kahit sa gitna ng gulo, kailangang marunong tayong magpakita, humarap, at magtrabaho. Hindi pwedeng absent ng absent. Yung iba, naku po, nagpapahanap pa. Para sa akin, yan ang isa sa pinakamalaking aral ng mga nakaraang linggo. Hindi pala maliit na bagay ang pagharap sa tungkulin. Alam niyo yan dahil kayo mismo ay patunay. Bawal ang absent ng absent dito sa NU Baliwag, di ba? Tama. At kayo, pumasok kayo kahit mahirap. Tinapos ninyo ang requirements kahit pagod kayo. Nagpatuloy kayo kahit may problema sa pera, pamilya, kalusugan, o sarili ninyong kalooban. At nandito kayo ngayon. Pero ang sunod nyo sigurong tanong, Risa, pagkatapos nito, ano na? May trabaho ba agad? Maayos ba ang sweldo? At sa dami ng nangyayari sa mundo, pwede pa ba akong mangarap? Mga anak, you are entering the real world at a time when information travels faster than truth. With just a few clicks, artificial intelligence can write an article, produce a video, clone a person's voice, or create images that look completely real even when they are not. The question is no longer simply whether we can create something. The more important question is, what kind of society are we creating? So, when it comes down to it, your education is not only about competence. This is about character, which determines how we use our knowledge. In other words, we need graduates whose intelligence is guided by conscience. Kaya, ito rin sana ang hihingin ko sa inyo ngayong hapon. Huwag kayong maging manhid. Huwag kayong masanay sa mali, sa palusot, o sa kasinungalingan. Dahil kapag naging manhid tayo, nawawala ang malasakit natin sa kapwa. Because the moment we become numb to what is wrong, we also become less capable of doing what is right. At kapag nawala iyang pakialam natin sa kapwa,
lumiliit ang silbi sa ating pinag-aralan. As a student leader many years ago, I learned that lesson early. There were moments when it would have been easier to remain silent, to avoid difficult conversations, or to choose whatever was popular. But every time I returned to the values I believed in, I found my direction again. Sa totoong buhay kasi, hindi naman nasusukat ang paninindigan kapag madali ang lahat. Mas nasusukat yan pag maraming nagdududa sa iyo. Many of you know that before I became senator, I lost 2 Senate elections. Ilang taon pa pagkatapos naming itatag ang Partidong Akbayan, saka lang ako pumayag sa mga kasama ko na tumayo bilang nominee sa party list representative at nagsilbi ng 2 terminong ganon sa House of Representatives. Pagkatapos nun, tumakbo ako para sa Senado. Natalo. Tumakbo ulit. Natalo ulit. Kaya nauso yung sasabihan ako na, ay wala ka na. Kulelat sa survey. Laging binabanatan ang fake news. Wala na yan. Pero nanatili pa rin ako. At sa huli ay nanalo bilang senador 2 beses at ngayon nagsusumika pa rin maglingkod sa ating bayan. And people often ask me during those long years how I managed to keep going. The answer is actually very simple. I never allowed other people's opinions to define who I was. And I hope that is what your education has given you until today. A moral compass by which no professor will need to be there anymore to tell you the correct answer. Because after this day, the tests will no longer come on paper. The questions will come in real life. Kung saan malalaman nyo kung ano ang tunay na saysay ng inaral ninyo. Siguro ang tanong nyo naman ngayon, kaya ko ba? May lugar pa ba ako sa mundong ito? May lugar ba ako sa Pilipinas? Ang sagot ko sa inyo, oo, siyempre, may lugar kayo dito. Because our country needs you here. Not at a time when everything is perfect, but now, while there is still so much to repair, rebuild, and reimagine. Mangarap tayo, mga anak. Alam natin na hindi perpekto ang Pilipinas, pero atin ito. At ang minamahal, hindi natin iniiwan. Kaya class of 2026, wherever in the world life brings you after this day, I hope you remember this. Do not be absent from the work, from near or from afar, the work of building a better Philippines. Show up for your family. Show up for your community. Show up for the truth. And show up even if others have chosen to disappear from the scene. As graduates of National University Baliwag, carry the pride that has brought you here. Umangat kayo at magtagumpay. Pero huwag kakalimutan ha, lagi kayong lumingon sa inyong pinanggalingan. Muli, congratulations, class of 2026. May you carry your knowledge with humility, your success with generosity, and your leadership with integrity. Mabuhay ang National University Baliwag, mabuhay ang Bulacan, at mabuhay ang kabataang Pilipino.